pwede to. Teresa, nabigkas na lamang ni Leon. Pakiramdam niya napakaraming karayom ang paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso sa naging anunsyo ni Raymond. Lalo nang halikan ni Raymond sa labi si Teresa. Halos manginig ang kanyang buong katawan. Sabihin na saglit lang ang halik na yon pero parang ikakamatay ng Leon sakit sa sanhi ng halik na yon. Teresa, hindi ko kaya. Wika muli niya saka napakagulo na naman. Hindi niya akalain na mararanasan ng ganito kasakit na sandali. Kahit sa mga nagdaan nilang relasyon, hindi niya naranasan na ito kapag nakipaghawlay ng mga ito. Kahit nga kay Adela na pinagtaksilan pa siya, never niya naranasan yung ganito. Yung pakiramdam na pinipiga ang kanyang puso tila nahihirapan siyang huminga. Sa kakusa na lang natulong kanyang luha. Sobrang hirap pala. Ngayon niya napatunayan na tunay na pag-ibig na nga nararamdaman niya kay Teresa. Kaya lang huli ng lahat dahil pag-aari na ito ni Raymond ngayon. Tumayo si Leon at nagtungo sa ref para kumuha ng alak. Parang gusto na lamang niya lunurin ang sarili sa alak. Para naman kahit sandali malimutan niya sakit. Sinayang niya pagkakataong kasama pa niya si Teresa. Ang mga panahon sa kanya lang umiikot ang mundo nito. Yung mga panahon siya lamang ang mahal nito. Ngayon sa nakikita niya, mukhang tuloy na itong nahulog kay Raymond. Halata ang kasiyahan sa mga mata nito, lalo pa't sinasabay na maganda nitong ngiti. Parang pinipiga ang kanyang puso habang naririnig ang masayang tawanan ng dalawa. Patuloy pa rin kasi siyang nanunood ng live ng mga ito. Gusto niya makita pa rin si Teresa kahit na iba yung sakit ang dulot nun sa kanya. Mukhang bukid ang pinuntahan ng mga ito. Nakikita niya kung gaano kaalaga ni Raymond si Teresa. Kung gaano ito ka-gentleman lalo na kung may mga nakaharang na dinaraanan nito. Mabato o sanga na kahoy man, inaalis lahat yun ni Raymond. Saka nito padadaanan si Teresa. Samantalang siya dati, walang pakialam sa kahit na anong tungkol kay Teresa. Kahit nga mabigat ang dala nito, hinahayaan niya ito lahat na magbuhat. Kahit pa sa pagtulog nito, hindi niya nagawang bilhan ito ng komportableng higaan o kaya nasa kama na lang niya ito pinapatulog. Malaki naman sana ang kama niya, kahit 3 tao nga kasya doon. Pero si Raymond sa mismong silid nito't kama nito pinapatulog si Teresa. Ito ang nagsasakripisyo matulog sa sofa. Pero siya, hindi niya naisip yun. Kahit sa pagluluto na kahit alam naman niyang hindi marunong si Teresa, hinayaan niya to. Hindi nga niya alam kung may nakakain ba itong matino kapag umaalis siya. Napapatili pa si Teresa sa video, lalo na makakita ng mababang puno ng bayabas na hitik sa bunga. Parang bata ito nagtatatalon sa tuwa saka masayang pumitas ng isa at agad na kinagat. Mukhang napakasaya talaga nito sa piling ni Raymond. Kahit na may pinagdadaanan pa rin to dahil sa pagkawala ng kanilang baby. Anong klase siyang asawa dito? Nawala ang baby nila dahil sa kanya. Ngayon, parang nais na niya tuloy ang pakawalan si Teresa. Tama lang sigurong lumigaya ito. At batid niyang hindi siya ang makakagawa nun. Tanging magagawa na lamang niya ay ang suportahan ng mga ito. Ngunit hihingi muna siya ng kahit 1 buwang leave sa trabaho. Kailangan niya magpakalayo-layo para naman makalimot. Batid niya magwawala sa galit ang kanyang papa, pero kahit na, saka na niya haharapin ang galit ito. Saka palagi naman ito galit sa kanya. Kailan pa ba ito naging mahinahon sa kanya sa pakikipag-usap? Namatay kasi ang kanyang mama nung pinanganak siya kaya pakiramdam ni Leon, siya ang sinisisi nito sa pagkamatay ng mama niya. Ilang taon din itong hindi naghanap ng kapalit ng kanyang mama. Pero nung 15 years old siya, may inuwi itong bagong asawa sa kanilang bahay. Naging mabuti naman ito sa kanya at hindi siya tinuring ng ibang tao. Yun nga lang kanyang papa talaga, ilantara ng pagkadisgusto sa kanya. Lalo na mabuntis ang kanyang stepmother at ipinanganak ang kanyang 2 nakababatang kapatid na kambal. Kitang-kita ang pagkakaiba ng trato nito sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Kaya nga ninais niya magbukod na lang. Bumili siya ng condo unit na mula sa kanyang pinaghirapang perang pinambili. Ayaw niyang isumbat pa sa kanya ilang kanyang papa, kaya naman todo ang pagsisikap niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi siya pwedeng umasa na lamang sa pera nito. Kahit naman sa kumpanya nila siya nagtatrabaho, pinaghihirapan pa rin niya kaya naman walang may sumbat sa kanyang papa. Yun nga lang, kahit anong husay at kasipagan ang ipinakita niya dito, inutil pa rin at walang silbing tingin ito sa kanya. Sana lang talaga, dumating ang panahong magbago na ito na pakikitungo sa kanya. Wala siyang ibang lugar na pupuntahan pero magtitingin-tingin siya ng mga lugar na internet na maaari niyang puntahan. Napailing siya na sunod-sunod na namang pag-ring ng kanyang cellphone kaya minabuti niyang i-off na lamang iyon at muli na naman siya nagpakalango sa alak habang nanonood ng live na Raymond. Sa probinsya? Happy? Nakangiting tanong ni Teresa kay Raymond. Sobrang happy Teresa. Hindi ko talaga inaasa na pagsagot mong yun kanina. Akala ko biro mo na naman pero totoo na pala. Mangyak-ngyak na sagot nito. Tinapos na lang live dahil nasa gitna na sila ng yuga ng lolo amo ni Raymond. Ang sabi na matanda ay
Magbubuko sila kaya lang malapit na malaubat ang cellphone ni Raymond. Kaya naman balak nito kapag magbibiyak na lamang sila ng buko mag-live ulit. Ginawa na ni Teresa ang kanyang balak para makalimutan ang nakaraan. Para nga daw makalimot, kailangan pakawalan muna ang past. Kaya naman, ganun ang ginawa niya. Nais ni Teresa na magsimula muli kasama si Raymond. Hindi na kailangan patagalin pa. Medyo hindi naman maganda sa mata ng iba dahil parang lumalabas na ginagamit lamang niya si Raymond. Pero nag-usap na sila nito at alam na nito yon. Alam nitong hindi siya ganung klaseng na tao, kaya naman wala siyang pakialam kahit anong sabihin ng iba. Ang mahalaga, nagkakaintindihan silang dalawa at batid niyang matututunan din niya itong mahalin. Isang linggong matuling lumipas, marami na silang mga pasyalang napuntahan, pero may isa pa daw silang hindi napupuntahan kaya naman ito ang pinuntahan nila ngayong araw. Yun daw ay tinatawag ng mga taga-Tabas na Myrtle Beach. Akala nga niya nung unay dagat iyon dahil nga sa tawag dito, pero natawa talaga siya. Na makita yun dahil sa yung sapa na naliliman na nagtataas ang puno ng kawayan. Napakalinaw na tubig at tingin niya ay may kalaliman ng kaunti. Nakakamangha ang taglay nitong ganda, lalo pa kapag natatamaan ang sinag ng araw ang tubig. Animo kristal yun na kumikinang. Halatang naalagaan ng gusto ang sapa na yun. Dahil sa sobrang linaw nun, nakikita niya malilit na isda sa ilalim ng tubig at maging pinakailalim nun na may ilang malalaking bato. Sa tuwing iihip ang hangin, nagsasayawan ng puno ng mga kawayan. Kaya naman nahawi ang mga dahon nitong tila nakatungo sa mismong sapa. Kapag ganon, nasisinagan ng araw ang tubig noon at talaga namang kamangha-mangha. May inlove ang sinama sa taglay nitong ganda. Para tuloy nais na niyang tumalon agad doon at magtampisaw sa napakalinaw nitong tubig. Samantala, binabagtas na nila ng zigzag road na iyon. Napagalaman niyang bituka naman ang kung tawagin. Yun ang Quezon National Forest Park. Napagdesisyonan niya sa Bicol magbakasyon. Isang linggo na nga siyang na-stuck lang sa kanyang kondo. Wala kasi siyang maisip na magandang lugar na pagbakasyonan. Yun sa tingin niya matatahimik ang kanyang buhay at makakalimutan na niya si Teresa. Buti na lang at nagawi siya sa tindahan ni Alice Somalia. Nang ilang taon na rin niya binibilhan ng mga kakanin na dinadala niya sa kanyang stepmother. Minsan kasi, nagawi siya sa tindahan ng kakanin na pag-aari nito. Bumili siya ng isang bilaang biko at nagustuhan niya ng kanyang stepmom. Kaya naman kapag nagawi siya sa Pasay, talagang sinasadya na dumaan doon. Napakabait na matanda sa kanya kaya naman naging kaklose na niya ito. Lagi nga ito nagkikwento sa kanya tungkol sa apo nito si Riri. Aliw na aliw nga siya dito dahil feeling niya kilalang kilala niya apo nito. Sa mga kwento pa lang nito, mukhang mabait talaga ito. Naitanong niya dito kung may maganda bang pasyalan sa Bicol. Sinabi ni Aling Sabrina na maraming magagandang lugar kaya naman heto siya ngayon patungong Bicol. Madaling araw pa lang nagbiyahe na siya. Nagpresenta si Aling Sabrina na sa bayan nito siya tumuloy para hindi na daw siya mag-upa ng tutuluyan. Sabi nito, tamang-tama daw, nagbabakasyon din daw ang apo nito kasamang girlfriend nito. Sabi pa nga ni Aling Sabrina, taga Manila din ang apo nito kaya siguradong makakasundo niya ang dalawa. Ayaw pa sana ni Leon nung una, pero wala talaga siyang choice kung hindi sa probinsya na matanda magpunta. Hindi pa siya nakapunta sa Bicol kaya pagkakataon na niya ma-explore ang lugar na iyon. Siguradong susulitin na mahigit 3 linggo niyang pagbabakasyon. Sa gagawin niya pagkaabala, tsak niya makakalimutan niya pansamantala ang tungkol kay Teresa. Hello po kuya, pwede po magtanong, saan po dito yung bahay ni Sabrina Cuevas? Tanong ni Leon na mapagawi sa isang kanto na may tindahan. May mga nakatambay doon kaya doon na siya nagtanong. Sinasabi kasi ng Google Map niya na sa mismong lugar na siya, kaya ang bahay na lamang ni Aling Sabrina ang kailangan niya hanapin. Dito Totoy, bagtasin mo lang daan na ito at sa dulo lumiko ka. Yung tumbok na bahay ang bahay ni Tia Sabrina. Sagot na lalaking kanyang pinagtanungan. Salamat po kuya. Yun lang naman at nagmenoever na siya patungo sa direksyon tinuturo niya. Mukhang tahimik ang lugar na yon, maging ang mga tao ay mukhang mababait kaya naman sigurado mapapayapa ang kalooban niya dito. Napansin niya na sumunod sa kanya lalaking kanya na pagtanungan kaya huminto siya saglit at inanyayang sumakay ito sa kotse niya. Salamat Totoy, sumunod ako sa iyo dahil baka ako hindi mo matukoy. Saka na ako kotse ka baka mahirapan ka sa pagpark dahil medyo masikip na sa bahaging yon. Uwi ka na maedad na lalaki. Ganun po ba? Salamat po kuya. Mabuti kilala mo po si Aling Sabrina. Uwi ka na lamang niya saka nagmaneho na ulit. Pamangkin niya ako Totoy. Ikaw na siguro sinasabi ni tatay ang muna dadating na bisita. Uwi ka nito. Ako nga po kuya. Pasensya na po naabala ko pa kayo. Uwi ka niya dito. Naku, wala yung Totoy. Sayang lamat di mo naabutan yung pamangkin ko at girlfriend niya. Namasyal sila dyan sa Myrtle Beach. Ay, ang ganda pa naman sa lugar na yun. Sigurado magugustuhan mo. Uwi ka nito. Okay lang naman po kuya. Medyo masakit din kasi yung buong katawan ko dahil sa malayang pagmamaneho.
Baka bukas na lang din po ako mamasyal. Gusto ko po maging abala sa loob ng 3 linggong pananatili ko dito. Nais niyo po ba ako samahan, kuya? Hindi ko pa po kasi alam ang pasikot-sikot sa lugar na to. Maging ang mga lugar na pasyalan. Uwi ka niya saka nagpark na kahit na medyo makitid ang lugar. Sinabi na kasi na lalaki doon na lamang sila. Oo naman, Totoy. Isama na lang din natin yung pamangkin ko at girlfriend niya. Dahil sigurado magugustuhan nila yon. Sinusulat din kasi nilang bakasyon dahil kapag pasok ka na naman hindi na sila magkakagala. Uwi ka nito. Dito na po sila maninirahan. Ang alam ko po, sabi ni Ali Sabrina, mga taga Manila daw sila. Uwi ka niya saka kinuha ang malatang nasa trunk ng kanyang kotse. Oo naman. Pero sabi ng pinsan ko dito na daw sila titira at balak na rin yata nilang dito na rin ikasal. Uwi ka nito. Maganda po yun. Uwi ka ni Leon saka sinundan na ito pagpasok sa bahay na sinasabi nitong bahay ni Ali Sabrina. Iyari sa kahoy ang bahay pero hindi basta-bastang kahoy ang ginamit doon. Mukhang matibay at talagang maganda pagkakadesenyo noon. Yari lang din sa nipang bubong pero mukhang presko sa loob ng bahay. Maging ang terrace ay yari naman sa kawayan kaya ang sarap nun sa mata. May mga halaman pa sa paligid. Napapangiti si Leon. Mukhang mapapasarap talagang bakasyon niya dito. Itinuro sa kanya ni Kuya Noel ang kanyang kwarto na uukupahin. Nalaman din niyang Noel ang pangalan nito. Kaya naman nagpakilala na rin siya dito. Isang papagang nandun. May isang una nagkumot at nakarol yung banig na yari sa buri. Napangiti muli siya. Ngayon na siya makakatulog sa ganitong papag at banig pang sapin. Pero mukhang mapapanatag ng kanyang kalooban. Baka pati pagtulog niya maging mapayapa din. Sige na Leon, magpahinga ka na dyan. Mamaya lang nandito na ng mga yun. Kami na ang asawa ko maghahanda ng hapunan dahil tsaka pagod din ang mga yun pag-uwi. Uwi ka nito. Salamat po Kuya Noel. Iyon lang at tumalikad na ito. Inayos na mga gamit niya saka inilatag ang banig sa papag at nahiga doon. Ilang minuto lang ay iginupo na siya ng antok dahil siguro sa pagod. Samantala, ilang oras din naman lagi si Teresa sa sapa na iyon. Sobrang sarap maligo doon. Malamig ang tubig kaya naman sarap na sarap talaga siya sa pagtatampisaw doon. Halos hindi na nga siya umahon doon buong maghapon. Tuwang-tuwa naman si Raymond habang pinapanood siya. Talo pa kasi niyang bata kapag nagtatampisaw doon. Patili-tili pa nga siya. Sinasamahan naman siya nito pero dahil kasama na sila Lola Samalia at Lolo Amon, inalalayan dito ang mag-asawa. May mga kasama naman silang pinsan ng mga ito pero tila walang pakialam sa mga lolo't lola nila. Dinaig pa ni Raymond na halos lumaki sa Manila. Nakaka-proud na maging boyfriend nito. Kasi naman napakamalalahanin at sobrang mapagmahal nitong apo. Malapit na mag-alas 5 ng hapon na magpasayang umuwi sila. Malapit lang naman ang sapa sa sentro ng Tabas kaya naman mabilis lang din silang nakauwi. Naglakad man sila pero mabilis pa rin dahil medyo nasasanay na siya paglalakad. Oh, may kotse sa may harapan ng bahay Wika ni Lolo Amon. Aba, ay sigurado siya na yung taga Maynila na bisita ng inyong Lola Sabrina. Wika naman ni Lola Samalia. Naku, wala pa naman pagkain. Sana naman inigluto na yung Tia Noel niyo para sana nakakain ng bisita. Akala ko gabi pa siya darating. Yun pala'y maaga. Napakunot noo si Teresa. Parang pamilyar sa kanyang kotse. Naisip agad niyang kotse ni Leon. Pero imposible naman ang iniisip niya. Napailing si Teresa saka parang nais niyang kutusan ng sarili. Okay na siya Bakit kailangan pa niyang isipin si Leon? Tahimik lang naman si Raymond pero medyo nakakunot ang noon nito habang nakatingin sa kotse. Kamukha kasi talaga ng kotse ni Leon na nasa harapan ng bahay. Hindi na kasi niya matanda ng plate number ng kotse nito pero imposible namang nasundan siya nito. Isa pa, busy daw sa opisina kaya imposible. Love, ikaw na maligo sa CR. Sa labas na lang ako maliligo doon sa balon. May nakahanda ng tubig doon. Ikukuha na lamang kita ng tuwalya. Nakangiting wika nito sa kanya. Napaka-sweet at maalaga talaga nitong boyfriend. Kung dati maalaga na ito, mas dumoble pa ngayong magkasintahan na sila. Halos wala na nga siyang gawin Kung pwede nga nasubuan na siya nito, gagawin ito. Kaya lang kalokohan naman ng ganun. Kahit pa sabihing napaka-sweet nito, hindi naman siya mapapahintulutan ng ganun. Salamat Raymond! Pasasalamat niya saka pumasok na sa loob ng CR. Ito naman ay nagtungo sa labas kung saan may balon. Nasalukan ng tubig at doon na lang nagpa siyang maligo. Sa silid naman na kinaroroonan ni Leon, nalimpungatan siya dahil sa tila may tumatawag sa kanya. Naisip niya na baka si Kuya Noel yon. Tumingin sa sarilang pambisig. Napabalik ko siya ng bangon na makitang pasado alas 5 na pala. Mahigit 3 oras na siya nakatulog. Parang pumikit lang siya at pagmulat ilang oras na pala siyang tulog. Ibig sabihin lang nun, napasarap ang tulog niya kahit pa unang beses lang siya nakatulog dito. Nakaramdam siya ng pag-ihi kaya lumabas siya ng kwarto at tinanap ang CR. Nasa labas ang ibang mga tao. Siguro kamag-anak ni Ali Sabrina dahil dumating na mga ito galing sa pamamasyal.
Pero mukhang wala naman sa labas ang apo ni Alice Sabrina dahil may mga edad na iyon. Nakita niya ang CR kanina, itinuro yun sa kanya ni Kuya Noel kaya alam na niya. Nag-CR na rin siya kanina dito kaya lang mukhang may problema ang lock na nakahoy. Magalaw mo lang ibubukas ang kusa ang pinto. Nakapinid yun pero mukhang wala naman tao sa loob dahil wala namang maingay o kahit lagas-las ng tubig kaya binuksan niya ang pinto noon. Ngunit halos malaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat na mabungaran niya doon ang isang babae nakatalikod habang nakapatong isang paa sa bowl at tila kinukuskus ang paa. Kitang-kita niyang bagay na yun na dapat hindi niya makita. Agad na napalunok siya ng laway. Sunod-sunod at agad din siya naapektuhan. May bigla nagising at agad nagalit. Nais nang malagpos sa suot niyang brief. Mukhang hindi pa namamalay ng babaeng presensya niya dahil kinukuskus pa nitong isang paa. Tila naman tinulos na siya sa katayuan kaya hindi niya magawang makbang pa. Pero parang pamilya sa kanya makinis at medyo may katambukang pang upo ng babae. At napaawang palalo ang kanya bibig na mabansin ang medyo may kalakihang nunal sa kalawang pisngi ng pang-upo nito. Pareha sila ni Teresa. Hindi kaya, uwiga niya sa sarili. Yeah! Tili na babae na napansin na pala siya. Hindi ito magkanda tuto sa magtatangkang itago ang kahubaran sa kanya. Hindi makita na mais sa mukha dahil nakatabing ang buhok nito. Ang boses niya. Namimilog ang matang wika ni Leon sa isipan ngunit hindi talaga niya maihakbang ang mga paa. Nakatuon lamang ang kanyang paningin sa babae na tila manghang-mangha. Walang hiya ka! Manyaki! Leon? Nalalaki ang matang bulalas nito na makilala na siya nito. Teresa? Nabigkas na lamang din niyang mahawi na ang buhok nito't matiyak na tamang ang kanyang hinala. Anong ginagawa mo dito? Nautal na tanong ni Teresa sa karap na lalaki na walang iba kung hindi si Leon. Gulong-gulo siya sa papanong nandito ito ngayon sa bahay ng lolo ni Raymond. Sinusundan ba siya nito? O baka naman namamalikmata lamang siya? Kaya naman muli niyang kinusot ang mata. Ngunit nang matiyak niya si Leon nga iyon, agad itong binato ng tabong hawak. Sa po ito sa noo. Doon ito tila natauhan. Aray! Ang sakit, Teresa! Daing ito habang hawak-hawak ang parte na noong nasaktan. Maniakis ka! Labas! Sigaw niya dito. Agad naman itong lumabas na may marinig na parating ng mga yabag. Narinig niya pagkakaingay sa labas ng banyo. Gulong-gulo siya. Paano nangyari ang taong pilit niyang kinakalimutan? Kaya ang minabuti niya makipaghiwalay para tuluyan na matapos ang kung anumang ugnayan nila. Tatapos ngayon, nandito sa lugar na kanilang tinutuluyan na Raymond. Ano ba namang klaseng biro ito ng tadhana? Paano na ngayon? Anong gagawin niya? Napabilis si Teresa ng paliligo na marinig niyang kumusya sa labas. Mukha si Leon at Raymond diyon. Baka magkasakitan ng mga ito. Minabuti niya isot muli ang kanyang hinubad na damit sa kalumabas ng CR. Hindi ko alam, dude, na nandito kayo. Maniwala ka. Kaya nga ako nagpakalayo-layo sana para makalimot sa lahat ng nangyari. Pero hindi ko akalayang pupuntahan ko lugar ay nandun ka at si Teresa. Tilang gulo-gulo ding wika ni Leon. Mukhang hindi nga to sinadya. Kilala niya ito kapag nagsisinungaling eh. Umalis ka na ngayon din sa lugar na to. Galit na singhal na Raymond. Hayaan mo, bukas na bukas din maghahanap ako na maaaring tuluyan. Papasensya na. Wika nila tila nalulhang na patungo na lang. Abay apo, bisita siya na inyong Lola Sabrina. Ano bang nangyari sa inyo't kayo nag-aaway? Tanong naman ni Lolo Amon. Hindi po siya dapat naririto lo. Hanggang ngayong gabi po pwede siyang tumuloy dito pero dapat bukas umalis na siya. Wika ni Raymond. Iyon lang at tumalikod na ito. Pasensya na iho, mukhang may hindi kayo pagkakaintindihan ng apo ko. Hayaan mo't kakausapin ko siya kapag hindi nagalit. Wika naman ni Lolo Amon. Okay lang po ako, Lolo. Pasensya na po't nagulo ko pa kayo dahil sa akin. Hingin pa umanhin naman ito. Sa kalaglagang balikat na bumalik na CR. Napagawi ang tingin ni Teresa sa kanya. Lungkot na nababanaag niya doon. Saka nakita niyang tila nagbabanta ang luha nitong pumatak. Tinangan lamang siya nito saka pumasok na sa CR. Napakagatlabi si Teresa. Saka tumingala para pigilan ang luha nagbabadyang pumatak. Nakaramdam siya ng awa kay Leon. Pero tama lang naman sinabi ni Raymond. Dapat umalis na ito bukas na bukas din. Hindi tamang kasama na nito sa iisang bahay. Nagpasya siya magtungo na sa kanyang silid para magbihis. Naabutan niya sa labas ng pinto si Raymond. Love, bakit nandito siya? Tanong nito sa kanya. Hindi ko alam, Raymond. Nagulat nga din ako. Sagot niya dito. Love ang tawag nito sa kanya simulan sagutin niya ito pero siya hindi pa rin talaga kayang tawagin ito sa ganun. Kaya nanatili sa pangalan niya ito tinatawag. Kailangan umalis siya dito, Love. Kaya nga tayo lumayo sa kanya tapos susunod lang pala siya. Sigurado ka bang hindi ikaw nagpapunta sa kanya dito? Uwi ka nito na ikinakulot ng noon niya. Sira ka ba? Ako pa talagang paghihinalaan mong papunta sa kanya dito. Alam mo naman nakipaghiwalay na ako sa kanya. Kaya ang gusto ko magpakalayo-layo tayo para tuluyan ko na siya makalimutan. Tapos ngayon sasabihin mong baka ako nagpapunta sa kanya dito? Inis na wika ni Teresa dito. So sorry, Love.
Pasensya na, nagulat lang din talaga ako. Sorry, mali nga naman pinaghinalaan kita. Hinging pa umanhin ni Raymond dito. Akma siya nitong yayakapin pero umiwas siya. Magbibihis na ako. Malamig ang boss na wika ni Teresa dito. Sige, sorry ulit. Uwi ka nito saka tumalikod na. Para nakonsensya naman siya sa kanyang inasal. Maral nagulat din talaga ito kaya gano'n naman nag-reaksyon ito. Maya-maya, napabilis ang pagpasok niya sa loob ng kwarto dahil nakita niya papalapit si Leon. Ang lakas tuloy ng kaba niya. Hayes, bakit kasi nandito pang mokong na yan? Inis na wika ni Teresa sa sarili. Narinig niya bumukas ang pinto ng kwarto sa katabi niyang silid. Naku, mukha sa katabi silid pang inuukupan nito. Idinikit niya ang tenga sa dingding na pagitan ng kanilang silid. Parang plywood lamang yun kaya narinig niya malinaw na usapan ng mga ito. Hello papa, kahit mga 1 week lang po pa. Hindi ko po talaga kaya pang magtrabaho sa kalagayan kong ito. Uwi ka nito. Maral pinapabalik nito ng papa nito sa trabaho. Mahal ko ang asawa ko papa, pero hindi ko hawak ang isip at puso niya. Isa pa, akong may kasalanan kung bakit niya ako iniwan. Garalgal ang boss na wika ni Leon sa kausap. Bumis naman ang tibok ng puso ni Teresa dahil sa narinig. Hindi niya maintindihan kung anong mararamdaman sa narinig. Kahit sa papa nito nasasabi nitong mahal siya nito. Yun nga lang, wala na, hindi na pwede maging sila. Kailan po ba naging okay ang trabaho ko? Para sa inyo palaging palpakan lahat ng ginagawa ko. Inutil na tila walang silbi sa inyo. Kakait ginagawa ko naman ang lahat para mapansin niyo pero bakit ganun? Palaging ang iba niyo nalang anak ang magaling sa inyo. Paano na lang kaya kung mahanap niyo pang nawawala akong kapatid na anak din niyo sa labas? Lalo na itsapwera ako. Pa naman, may puso din ako oh. Ako ang panganay niyo. Bakit ba hindi niyo ako magawang mahalin? Umiiyak na wika ni Leon. Natakpan na Teresa ang bibig na marinig ang mga sinabi nito. Naiyak na rin siya dahil sa awa dito. Dinig-dinig niya paghugulhol nito. Parang nais nang gibain ang pagitan ng kwarto nila para mayakap ito ng mahigpit at hayaang umiyak sa kanyang mga balikat. Ang sakit-sakit na papa. Minsan iniisip ko na sana ako na lang nawala at hindi si mama. Sana hindi ko nararanasan ng ganito. Kakasalanan ko bang mawala si mama? Hindi ko naman ginusto yung papa. Patuloy ni Leon. Wala siyang kaalam-alam na may malalim din pala itong pinagdadaanan. Kaya siguro ganun ang ugali nito, pabago-bago. Natitiyak na niya sa sarili na mahal pa rin talaga niya ito. Pero hindi na sila pwede. Isa pa may isang Raymond na umasang magkakatuloy sila hanggang dulo. Ano po? Nakita niyo na siya? Gulat na tanong ni Leon. Pero may nasan siyang lungkot sa boses nito. Siguro, iniisip nito may kaagaw na naman sa pagmamahal ng ama na hindi man lang nito madama. Ano po? Anong pangalan? Mababakas ang pagkabigla sa boses nito. Raymond? Raymond Cuevas? Bulalas nito. Diyos ko, si Raymond? Bulalas din ni Teresa. Ano ang gagawin ni Teresa? Ngayong hindi sinasadyang nalaman niyang kapatid ng dati niyang asawang si Leon, ang ngayon kasintahan niya si Raymond. Ipagtapat kaya ni Leon kay Raymond ang nalaman niya buhat sa kanilang ama? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.